Hello, Taurus. Tignan natin ano ba itong mga energy surrounding you. Kamusta ka, Taurus? I hope you're okay. Maraming salamat kung nakapag-subscribe ka na sa ating YouTube and nakapag-like and follow sa ating Facebook, Instagram, TikTok. Regarding personal readings, dumiretso lang kayo sa aking FB page. Mag-PM kayo doon kung balak nyo mag-avail or mag-inquire about reading services. Eight of Cups, the Star, Aquarius energy, Page of Swords, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Meron ding water sign, may Leo. Merong Libra. Ay, sorry. Ano pala to? Judgment, no? Hindi pala. Meron, air sign yan. Tama. Gemini, Libra, Aquarius. Aquarius, strong energy. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Meron din Virgo. May Leo. Merong pag-alis dito with the Eight of Cups or abandonment, no? Tipong nag-decide na na mag-quit, nag-decide na na aalis or lilipat sa iba. Whether may kinalaman man yan sa career or sa love life mo. Abandonment, no? Ginost ka ba? Umalis ka ba? Star card is having faith or never losing hope, no? Kumbaga andun pa rin yung andun pa rin yung hindi pa rin namamatay yung yung pag-asa mo dito. Ang nakikita ko dito parang hindi ka nawawalan ng pag-asa na maghanap kung saan ka magiging masaya or successful. Ayan, Eight of Cups and the Star. Nakikita ko yung curiosity mo, nakikita ko yung yung willingness to learn, yung pagiging eager mo to learn with the Page of Swords. Gagawin mo lahat yung kaya mo para mahanap mo yung hinahanap mo dito. No, experience man yan, happiness or knowledge. Possible na may ma-receive ka rin na importanteng balita or information coming from the Page of Swords. Oo, meron kang hinahanap dito, the Hermit Ganon din si Page of Swords kasi curious si Page of Swords. Naghahanap siya ng sagot. Naghahanap siya ng explanations. Meron siyang mga impormasyon dito na na hinahanap. Kaya nga mukhang may marireceive ka dyan na message or information. Tignan mo itong dalawa. Parang pareho sila ng position ni Hermit. Yung kamay nila. Naghahanap ka dito pwedeng naghahanap ka rin ng explanation or clarity, answers. Naghahanap ka dito sa 8, naghahanap ka rin naghahanap ka ng happiness or fulfillment. Hindi ka titigil dito hangga't di mo nahahanap yung kasagutan, clarity na hinahanap mo with the Hermit card. Tsaka kay Page of Swords. merong situation dito na kailangan mong maging malakas yung loob mo.
Kasi magiging mag-isa ka lang eh. May mga bagay ka dito na ma-experience or kakaharapin na mag-isa ka lang, kaya kailangan matatag yung kalooban mo. Something about the past, Judgment and Six of Cups. I think this is a realization na there is no longer there's no longer need na mag-hold on ka pa sa past. Na parang wala parang wala nang mangyayari if magkikling ka pa sa past. Yun yung nafe-feel ko. Meron kang realization dito with the Judgment card and the Six of Cups. Wala nang mangyayari, kaya nga yan magde-decide ka na dun sa Eight of Cups na abandonahin mo na ito. No? Sabi ko nga, kung ano may tinutukoy dito, may kinalaman mo to sa career mo or sa love life mo. Parang malakas yung energy dito nang naghahanap ka. Meron kang iniimbestigahan or inaalam dito on your own. Pwede rin may pinagdadaanan ka mag-isa. Pero nakikita ko nga na magiging malakas ka naman with the Strength card. No? Malalagpasan mo tong mga to. And ang pinakamaganda rito, parang you will again embark on a new journey with the Fool. So, pwedeng may mga bagay na magsisimula uli para sa iyo. No? May panibagong bukas, panibagong chances. The Fool kasi is parang nagsisimula ka ulit ng panibagong journey. So, panibagong pakikibaka na naman, panibagong mga makikilala or panibagong experiences. May mga bagay dito from the past na parang kahit balikan mo, parang wala na rin namang saysay, no? Na balik-balikan pa yung mga bagay na yan. Kaya mas maganda mag-focus ka na lang sa panibagong chapter ng buhay mo. Ayan, the Fool, oh. May mga realizations dito with the Judgment. Yung binabanggit ko nga sa'yo kanina. Yung mga bagay tungkol sa past. Okay, may mga bagay na dapat mo na talagang talikuran or i-let go with the Eight of Cups and Six of Cups and Judgment card. Focus ka dito sa panibagong path na kinakaharap mo. Huwag na doon sa past. Ano pa? Ay! Sorry, teka lang. Nahulog yung mga baraha ko. Ay, ang dulas kasi masyado. Hirap nito. Masyado siyang madulas. So, laging nahuhulog. Gift. Uy, new talents. Gifts. Uy, may mga maa-acquire ka. Panibagong matututunan, panibagong skills. Basta meron kang marireceive dito. Pwedeng literal na gift or ibang bagay kahit hindi siya material. Ayan, no. Etong mga matatanggap mo na to ay magagamit mo yan. No? Pwedeng opportunity yung darating sa'yo eh. Ayan, no. Mapapakinabangan mo, magagamit mo yan. May mga matututunan ka. Ayan, panibagong kaalaman, skills, talent. Magli-lead sa yan sa mga bagong connections, bagong experiences. Oh, you have to be flexible daw. Kailangan mag-adjust sa kung ano yung situation, matutong mag-adapt, maging flexible. Okay. Pwedeng adjustment period ito. So, pwedeng may mga bagay dito na na kailangan mo pang
Nangangapa ka pa lang, inaaral mo pa lang, period of adjustment or transition. Ayan, kailangan maging flexible pagdating sa iyong approach. Sweet success, wow! So, kung may opportunities, syempre, merong success. No, kasi may mga bagong experiences ka nga dito. Sa tingin ko, makukuha mo naman tong gusto mo. Ayan, no? Get what you want. Sweet success. Mahanap mo yung hinahanap mo dito with the 8 of Cups. Kasi kung naghahanap ka nga ng happiness, fulfillment, growth, improvement, or success, ayan, to, si kay Pandora, di ba may madidiscovery ka? Ito na yun yung trunk yung gift yung mabubuksan mo is opportunities. Possible na magbibigay sa iyo ng success. So, kung meron kang mga ma-unlock ditong bagong skills, talents, or opportunity, meron ding mga bagay na magsasara sa'yo. So, pwedeng may ending din. No, magsisimula ka. O, yung tipong mag-e-end, tas magsisimula ka uli with the Fool. Ito yan. Ayan. No, may mga chapter na magtatapos, pero magsisimula ka ulit with the Fool. Panibagong 'di ba? Sabi ko nga, panibagong journey. Panibagong experience. Public face. Follow your heart. Sundan mo kung ano talaga yung nagpapasaya sa'yo dito, Taurus. Kasi nga dito, ayan, hindi ka na happy dito sa 8 of Cups, kaya nga ikaw abandonahin mo yan para hanapin ano yung magbibigay sa iyo ng fulfillment, happiness, and success. Maging totoo ka sa kung ano talaga yung nilalaman ng puso mo, kung ano yung magpapasaya sa'yo. No, just be yourself and follow your heart. Bright ideas. Ayan na. Ang dami mong mga naiisip dito. No, itong mga ideas mo, ito yung mga possible na magbibigay sa iyo ng ng success or mga opportunity. Pwedeng meron kang may invento rito Ayan, innovative. Parang basta may mga ma-unlock ka, matutuklasan ka, may mga gain ka ng skills and knowledge, diba kanina? Yun yung sinasabi dyan. So, etong mga ideas mo, ito yung possible na magdadala sa'yo ng success. Tignan na natin yung closing message for you, Taurus. Overcoming obstacles. Ma-overcome mo kahit na may mga hadlang sa gabal. May mga mahihirap na sitwasyon. You can overcome anything. Kahit na ano pang humarang sa harap mo. Because you are strong and wise. Ayan, Nasaan yung card ng strength? Ayun, Kaya pala may strength dyan. Kahit na anong difficult situation, kakayanin mo. Ayan, ma-overcome mo lahat ng obstacles sa harap mo, yung mga nakaharang dyan. You are a beacon for others. Totoo yun, kasi you have the Hermit. Parang ikaw yung nag-shed ng ng enlightenment sa iba rito. Ikaw yung magbibigay ng ng kaliwanagan sa kanila. Ayan, ikaw ang magli-lead ng way, ikaw magbibigay ng liwanag para makita nila yung kung ano man itong path na ito na ipinapakita mo sa kanila. Kasi ikaw ang may dala ng ng ilaw, ng lantern. So, ikaw yung mag-guide, ikaw yung mag-show sa kanila ng path. Ikaw yung magbibigay ng answers and kaliwanagan. Okay, Taurus. So, maraming salamat. Take care and God bless.